Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. At maligayang pakikisa sa ating Healing Mass sa Veritas. Ialay po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng pasasalamat, kahilingan, kaarawan, at kagalingan ng ating mga Eucharistic Advocates, gayon din para sa mga mahal nating namayapa na. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Angel Cortez, OFM. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaang buhat sa Ama nating Diyos, Panginoong Jesucristo at Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Natitipon bilang mag-anak ng Diyos, buong tiwala tayong humiling sa Diyos ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan, pagkat puno siya ng kabutihan na tabag. Panginoong Hesus, sa pagbibinyag sa iyo, pinatunayan mong handa kang magpakasakit dahil sa aming pagkakasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa pagbibinyag sa iyo, ipinahayag kang pinakamamahal na anak ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinuspos ka ng Espiritu Santo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at itinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw
sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at ng Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, di masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya'y dakila at marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito naliligid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin na naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nagsalitang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta, ay narito, dinggin niyo siya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin, upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ng langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya, gaya ng isang kalapati. Itang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lalong-lalo na po sa mga kapanalig na kasama natin na nakikinig at nanonood ng live stream ng banal na misang ito. Siguro po ang iba sa inyo ay napagod din, no? Sa napakahabang translasyon. Marami po ang mga pangyayari at nauwi pa rin po sa simbahan at nakauwi po ang ating mahal na poong Nazareno. Kapag po pinagmamasdan ko ang milyon-milyong tao na nakiisa sa translasyong ito, na i-relate ko po sa hamon ng ating mabuting balita ngayon. Una po, malapit ang Diyos sa atin. Sa totoong buhay, hindi naman po talaga kailangan magpabinyag ni Jesus. Kaya nga po, hindi napigilan ni Juan. Ang sabi niya, "Panginoon, hindi po ba dapat kayo ang magbinyag sa akin? Pero bakit kayo po ang magpapabinyag?" Pero hindi na alintana si Jesus at sinabi niya, "Hayaan mong maganap ito." Sa kaganapan pong ito, ipinapakita na ang Diyos ay malapit sa atin. Ang Diyos ang lumapit sa atin. Ang Diyos ay kasama natin. Hindi pa po nung simbang gabi, nung Kapaskuhan, paulit-ulit po nating naririnig na ang Diyos ay nasa ating gitna, na ang Diyos ay bumaba sa langit, nagkatawang tao. Pinapatunayan lang po ng pagbibinyag kay Jesus na hindi alintana, na ang kanyang pagka-Diyos ay hindi dahilan para tayo ay mapalayo sa Kanya. Kung titignan natin sa takbo ng ating buhay, araw-araw nandyan ang Diyos kapiling natin. Araw-araw nakikipagdaupang palad ang Diyos. Araw-araw sinasamahan tayo ng Diyos. Kaya mga kapanalig, sa pagsisimula ng taong ito, huwag nating kalimutan na kahit hindi na Pasko, kahit walang special na okasyon, kahit nasaan ka pa, kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos dahil ang Diyos ay malapit sa atin. Pangalawang punto po na nais kong ipabaon sa inyo ngayong gabi. Araw-araw po may langit. Narinig po natin sa mabuting balita, no? Para bagang bumukas ang langit, bumaba ang isang kalapati na tanda ng Espiritu Santo, at narinig natin yung katagang, "Narito ang pinakamamahal kong anak." Iisa lang po ang ibig sabihin nito. Huwag po nating kalimutan na sa ating tahanan may langit, sa ating trabaho may langit, sa kalsada may langit, kahit sa pinakamahirap na yugto ng buhay natin may langit, at kahit sa pinakamalungkot na panahon, mararamdaman natin may langit. Sapagkat nais iparamdam ng Diyos sa atin na ang pagkakatawang tao ng kanyang anak, ang pinakamagandang regalo na ibinigay niya sa atin, tanda ng kanyang pagmamahal. Kasama din doon na kahit marami tayong suliranin, kahit tayo'y naghihirap, kahit pakiramdam nating walang dumidinig sa atin, tayo ay nasa langit.
Kaya dapat maging maganda yung disposisyon natin. Na hindi dapat tayo malungkot, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Dahil araw-araw, nararamdaman nating may langit sa buhay natin. At sana, pag sumikapan natin na kahit yung sarili nating puso ay langit kung saan muling isinilang si Jesus. At yung huling punto po na nais kong ipabaon sa inyo ngayong gabi, mahal tayo ng Diyos. Kung narinig ni Jesus na namutawi yung boses na nanggagaling sa langit, na narito yung pinakamamahal kong anak, ganun din po tayo. Pagising pa lang natin sa umaga, huwag nating isipan na tambak yung problema natin. Pagising natin sa umaga, dapat nagpupuri na tayo sa Panginoon. Yung mga kapanalig na nasa banig ng karamdaman na nakikiisa sa atin ngayon, huwag po nating damdamin yung bigat ng sakit na meron tayo. Yung mga kapanalig natin na nawawala ng pag-asa, yung mga kapanalig natin na umaasa lang dito sa live para maramdaman nila yung pakiramdam na sila'y pinupuspos ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi pa po ba sapat itong Pasko't bagong taon na nagdaan para patunayan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? At ngayong magsisimula tayo ng taon, ngayong itong pinakaunang buwan, dapat wala ring umaalingaw-ngaw sa ating tenga. Maririnig din natin, ikaw ang pinakamamahal kong anak. Ikaw ang pinakamamahal kong anak. Mahal kita. Mahal kita. At sana yung pag-alingaw-ngaw nito sa ating tenga, sa ating isip, tumimo rin sa ating puso ng sa gayon, matuto tayong magmahal kahit nahihirapan na tayo. Matuto tayong magmahal kahit nabibigo na tayo. Matuto tayong magmahal dahil nararamdaman natin yung langit sa paligid natin. Nararamdaman nating malapit ang Diyos sa atin. Kaya mga kapanalig, sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, sariwain natin ang sarili nating binyag. Kung hindi natin matandaan, kung minsan sa tagal ng panahon wala na tayong litratong makita, hindi na natin maalala kung sino nagbinyag sa atin. O di kaya hindi natin maalala kung nabinyagan pa tayo. Kung meron tayong pagdududa, maraming pagkakataon. Lumapit tayo sa ating kura-paroko, sa ating parokya. Yung mga bata dyan sa inyong mga tahanan na hindi pa nabibinyagan, hindi na kailangan gumastos ng malaki. Hindi na kailangan garbo. Ang kailangan natin, yung pag-aalay natin ng mga buhay na ito, nang sa gayon, tuwiran ang pagdaloy ng grasya sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Sa pagpapatuloy po na ating banal na pagdiriwang, sa pagtanggap natin sa kanyang katawan at dugo, huwag nating kalimutan na kailanman hindi tayo binitawan ng Diyos. Katulad ng pangyayari sa translasyong ito, napigtal man ng tali, muling ikinabit, hindi tayo ang binitawan ng Panginoon. Maraming beses sa buhay natin, tayo ang bumibitaw. Kaya pag tayo'y nakabitaw, kapag tayo'y down at nalulungkot, alalahanin lang natin yung tatlong kataga na ang Diyos ay malapit sa atin, na sa buhay natin may langit, at mahal tayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong intensyon. Pagpalain kayo ng Panginoon ngayong buong linggo. At nawa puspusin tayo ng kanyang awa, ng habag, at ng kanyang pagmamahal. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginugunita natin ngayon ang paghirang kay Jesus bilang lingkod ng Panginoon na siyang aako sa mga pagkakasala ng sanlibutan. Buong pusong magpasalamat sa Kanya. Manalangin tayo, mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya, sa Santo Papa at sa lahat ng mga obispo at pari, nawa sila ang maging mga mapagkumbaba at tapat na lingkod ng Panginoon sa mundo ngayon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga bagong binyagan, lalo na iyong nasa sapat na gulang, nawa pahalagahan nila ang Espiritu sa kanilang mga puso at laging mamuhay ng mga masunuring anak ng Ama. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga nakalilimot sa kahulugan at kahalagahan ng kanilang binyag, nawa pag-ibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang pamamalagi sa kanila at muli silang gawing masiglang kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, may sakit at walang hanap buhay, nawa matanggap nila mula sa pamayan ng Kristiyano ang tulong na kailangan nila. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Ama, sa pagbibinyag sa Kanya, tinanggap ni Jesus ang bigat ng aming mga kasalanan. Nawa mapagaan namin ang gayong pasanin sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa aming mga pangako sa binyag. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming kapatid at Panginoon. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod. Tinangal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at magkabuhay, dahil ang tubos mong tunay, Panginoong Jesus, aming mahal, iligtas mo kami ng mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya sa hapag ng Panginoon, dasalin natin ang panalangin itinuro ni Jesus. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang umiibig sa atin sa kabila ng ating kakulangan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Lagi nawa kayong patnubayan ng Espiritu Santo. Amen. Hubugin niya nawa kayo upang maging lingkod ng Panginoon. Amen. Manatili nawa kayong tapat sa inyong buong buhay, sa inyong mga pangako sa binyag. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.